back. God is going to give you, Almighty Father will give you, will make you endure the fire until you go through. Well, noong nakaraan, ang ating mga mana ng kapahayagan ay patungkol sa called, chosen, and faithful. At natatapos tayo sa pagiging faithful. So, hindi pa tayo doon sa called, hindi pa tayo doon sa chosen lang. Kasi kung chosen ka na nga, pero pag nasubukan ng faithfulness mo, isa pang hakbang yon para makita kung tunay ka nga o hindi. So, pag naging faithful ka, declared as faithful in the sight of the Almighty Father, it means really the a spirit of my heart is fixed, my mind is made up. I will follow the Father's will, no matter what. Many have also mouthed that kind of expression and confession. My heart is fixed, my mind is made up. I will follow the Father's will, no matter what. Pagdating ng no matter what, sumibat. No matter what, sumibat. Sana yung no matter what mo. So, faithfulness is the last step of being like our Almighty Father. He's so faithful every time. The sun rises in the morning, it sets in the afternoon, and the cycle of nature is the same. It's just us who have destroyed His nature. That's why when there are earthquakes, they always look unto me. Pag may mga lindol, ako na yung tinitingnan nila. Oo, dilindulin kayo pagka hindi kayo tumunod sa kalooban ng Ama. O bakit may mga freak weather patterns ngayon? Sino may kagagawa niyan? Kung di natin sinira ang nature ng Diyos na ginawa niya, napakaganda sana ng ating kabuhayan ngayon. Walang mga kalamidad, walang mga super typhoons, walang mga hurricanes na nakakapinsala. Pero sinira ng tawang nature, kaya ang faithfulness ng ating dakilang Ama nananatili. Ganun pa man, inaayos pa rin niya ang ating mga kalagayan sa ating buhay-buhay, sa ating pamumuhay bawat araw. At yan ang pinasasalamatan natin sa Kanya. We still thank Him because He is so faithful that every day, every morning, we can thank Him for another day. We also thank Him for the night. Hindi lang natin siya pinasasalamatan sa araw, sa bawat araw. Bawat gabi, magpasalamat din kayo. Kaya meron tayong evening prayers and thanksgiving. Meron tayong morning prayers and thanksgiving. Meron din tayong noon prayers and thanksgiving. We always do that because we recognize the Father's faithfulness in everything that He does. That's why we are all alive. Itong mga taong walang pasasalamat, hindi nila nakikita yon. Kaya tayong mga kingdom citizens, malawak ang ating mga pananaw sa kadakilaan ng ating dakilang Ama. Hindi naman natin siya mababayaran sa Kanyang ginawa kasi lahat ng bagay sa Kanya. So ang atin lang dapat na ibigay na nakakalugod sa Kanya ay iyong ating pasasalamat at ang ating pag-recognize ng Kanyang kadakilaan. Iyong ating paggalang sa Kanyang kadakilaan. Yung ating araw-araw na nakikitang dapat pasalamatan. Minsan, di natin napapasalamatan siya sa gabi. Mahalaga din yung gabi. Kasi nakapagpapahinga tayo. Amen? Kung puro araw na lang, pagod tayo lahat. Tulad doon sa bandang Norway. 6 na buwan, walang araw. 6 na buwan, puro araw. Pasalamat tayo sa Pilipinas, natural ang cycle, 24 hours.
12 oras, araw, 12 oras, gabi. Nakapagpapahinga tayo. O, yan ay kamangha-mangha na kung minsan ay nakakalimutan ng tao dito sa ating bansa na dapat ibigay ang kapurihan at kapasalamatan sa ating dakilang Ama. Tayong kingdom citizens, huwag nating kalimutan yan. Sapagkat mahalaga ang mga bagay na pagpapasalamat sa Kanya sa bawat panahon ng ating buhay. Ang hininga natin, ang lakas natin, ang karunungang binigay niya, ang mga manna of revelations na binigay niya. Kaya kung minsan nakakakita ko ng mga taong kaawa-awa, ako'y nakapagpapasalamat at sinabi kong, Ama, salamat po at ako'y ginawa ninyong normal na tao. Tingnan mo ito, mga wala ng paa, wala ng kamay, pero umingiti pa rin. Tayong mga kompleto, kung minsan reklamo pa tayo ng reklamo. Salamat, Ama, sapagkat hindi mo ako ginawang, kung minsan nakikita ko yung punta ko ng bundok sa Glory Mountain, kita ko yung mga kuliglig, kita ko yung mga insekto, na kung minsan lumalaga ka, natatapakan mo, namamatay. Salamat, hindi ako ginawang tulad ng insektong ito. Mapalad ng buhay na binigay ng Ama sa atin. Meron tayong karunungan na nakilala natin ang Kanyang kalooban. Salamat, kinuha mo ako sa church age. Kung wala pa, bulag ako hanggang ngayon. Kaya kung nakakita ko ng mga tao sa church age na Kanyang iniwan, naaawa ako sa mga taong yun. Hanggang ngayon, mga bulag sila. Hanggang ngayon, ang kanilang espiritu ay hindi pa tumuwid. Pag nakikita ko yung mga katwiran nila, yung mga baluktot na katwiran sa paglilingkod kuno nila, sabi ko, Ama, dakila kayo, pinasasalamatan ko kayo. Tingnan mo nga ang kabaluktutan ng kanilang daan. At binigay mo sa akin ang isang pananaw ng matuwid na daan. Isang daan ng katuwiran na kinikilala kayo at kayo ay nalulugod sa inyong bayan. So I thank the Father for that He took me out of those bondage of denomination and religion. When their spirits are being tried, you can see the devil out of them. You can see the serpent seed. Once upon a time, we were all like that, di ba? Katulad tayo noon. Kaya tayo, nasubukan ang lumalabas, mga bunga ng Espiritu. Love your enemy, love your neighbor, love your brothers and sisters. Pero tingnan mo yung mga nasa labas ng kaalaman ng kingdom nation na hindi pa nakapagsisi. Pag nasubukan, pagmumura ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Pero sa kingdom nation, nagpapasalamat tayo na kinilala tayo ng Ama, pinupuri natin siya, at ibinigay niya sa atin ang espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban. Kaya kung minsan nakita ko ng mga taong nandito na, pagkatapos bumakslide, sabi ko, salamat Ama, hindi mo ako binigyan ng isang backslider na espiritu. Salamat Ama, at ako'y binigyan mo ng isang pusong sumusunod sa iyong kalooban lamang. Salamat, hindi ako naging ganun kay Judas. Salamat, hindi ako naging katulad ni Sapphira at Ananias. Salamat, hindi ako naging katulad ni Akhan. Salamat, hindi ako naging katulad ni Lucifer. Salamat, ako'y naging katulad mo, na sumusunod sa kalooban ng Ama, ano man ang mangyari. Yan ang dapat nating pasalamatan. That is the Father's faithfulness in us. Because if the Father's faithfulness fails us, then we will be lost in our way, in our journey towards eternal life. Babaluktutin na yung daan natin, sino lang aakay sa atin, o wala na siyang faithfulness na nakikita, hindi niya siya faithful sa paggagabay, hindi na siya faithful sa atin para gabayan tayo sa tunay na daan, sa daan ng pagsisisi, pagsusunod sa kanyang kalooban.
sino nang gagabay sa atin? Sabi ni Lucifer, halika dito, ako magtuturo sa iyo. Halika. O, sige, magpasasa ka na. Wala na ang Diyos mo. Kinalimutan ka na. O, sige, gumawa ka na ng gusto mo. Hindi tayo isinadlak sa espiritong ganun. Kundi tayo araw-araw ay ginagabayan. At ang gabay ng Ama sa atin ay ang mga disiplina, fire of trials, temptations and tribulations, persecutions. Those are the fire that visits us. Those are the Father's guidance and His faithfulness that we can become what He wants us to become in His sight so we can be pleasing. Yan. Kaya pagka kino-correction tayo, that is the Father's faithfulness. When we are being chastened, that is the Father's faithfulness. He did not fail us. Oh, if He failed us, then Hebrews chapter 12 will not be a reality. We are discarded. We are bastards. He doesn't care about us. Hindi niya tayo mahal. Hindi ka napaparusahan ng Ama. Hindi ka na niya papaluin. Hindi ka na niya itutuwid. Oh, wala na siya sa'yo. Yung faithfulness niya has failed you. But look at the kingdom nation. Kita niyo yung guidance ng Ama? Oh, kita niyo yung guidance ng ating Ama dito? Nandyan pa rin ang kanyang pamalo pag tayo ay lumiliko ng landas. Kinokorek tayo pagka tayo ay mali. Faithfulness ng Diyos yan. Dapat pasalamatan natin yan, mga kapatid. Praise the Father. Pinababayaan na lang tayo. Gawin na natin ang gusto natin. Hindi na tayo mahal. Pero yung pagmamahal niya, His compassion and faithfulness remains the same. As long as the appointed Son is here, He is given as the Father's guidance to the kingdom nation, sons and daughters, everywhere. And I will not fail Him. I thank Him for He has given me a faithful spirit. Our mother, the New Jerusalem, is the most faithful spirit. Magkalat ng lahat, pero ang ina natin, faithful pa rin sa pagtutok sa kalooban ng ating dakilang Ama. Kaya, let's praise Him. Let's thank Him. Salamatan natin siya. Woo! We thank the Father for He has given us a heart of faithfulness. Lahat ay magsabing heart of faithfulness. So, last Sunday, we were talking about Job. How faithful he was even in very, very trying circumstances na hindi pa siguro dinaanan ng mga tao dito. Baka ako lang yung napadaan niya doon na naging halintulad ni Job. Similar ang intensity. Kung sa earthquake pa to, intensity 10 na yun. Ang dinaanan ni Job na earthquake sa kanyang buhay. Sa akin, nung ako ay dinala niya sa 2 mountains in 6 years, yung 5 years, intensity 10 yun. Oh. Intensity 10, wala ka nang mapanghahawakan pa. Everything that causes you to praise Him is all taken away. Wala na. Wala ka nang dapat na ipuri pa sa Kanya. Tulad ni Job. All the causes of Job's to praise Him, like Satan, Lucifer, the devil said, he's only serving you because you blessed him. Take all the blessings that you think has caused Job to praise me and to serve me. Take it all. Oh, lumabas na si Satanas. Oh, tapos sinubukan na siya. Kalamidad dito, kalamidad doon. Oh, kadimalasan dito, kadimalasan doon. Anong awit ni Job? Take it all,
What the world can offer me, take it all. For 100 years from now, it won't matter anyhow. Can offer me, take it. Kinuha lahat. Baka si Job ang nag-compose ng awit na yan. So, wala nang natira para meron ka pang reason na purihin siya. John 8:34 to 36. Anong sinasabi? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the sin abideth ever. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Pagka-continuing sin, hindi ka nagsisi, hahabulin ka ng mga anghel ng Diyos. Pati si Michael the Archangel ng katawang tao sa pangunguna ko, hahabulin kita. You are the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. Kaya hindi siya ginawang anak. Hindi ginawang anak ang sino man sa kanila dyan sa church age. Ako yung ginawang anak sapagkat nung kinuha niya, binigyan ng pagkakataon upang sumunod. Hindi ko siya iniwan. Sa lahat ng pagkakataon. Piniga ako. No more reason for me to serve Him and to be faithful to Him. Because every right that I had was all taken away. Like Job. Kinuha lahat. But I was faithful. So I was proclaimed at the end of 5 years. Now you are my son. Anak na kita. Magmamana ka na sa lahat ng bagay. Pagkakatiwalaan na kita sa aking mga salita. 34 years, I was sent to the world. The faithfulness of the Father is still in my heart. Noong ako'y pinadala niya, ito isang halimbawa para maintindihan ninyo. Pinadalhan niya ako ng, for example, 1,000 kilos of gold para aking ipangalakal. Occupy, kapital mo yan. Yun, trust yun, equivalent yun. I came back, yung 1,000 kilos of gold na yun, hindi nabawasan kahit konti. Nag-times 2 pa. Hindi ko winaldas. Itong si Judas, binigyan ng 100% trust eh. Anong ginawa ni Judas? Waldas. Judas, waldas. Wala, bankrupt. Pag sumasuma pa, bankrupt. Zero balance. Sabi ng Ama, saan na yung binigay kong 100% na trust sa iyo? Bankrupt. Waldas, Judas. Walang natira. Kaya, alisin ka sa bahay. Sipain ka. Halis. Tapos, sasabihin mo, ako pa yung may kasalanan. Bakit ikaw nasa labas, ako nasa loob? Pagka lumabas ang tao dito, bankrupt na yan. Bankrupt na yan sa mga ipinagkatiwala na kaligtasan ng Ama sa kanyang buhay. Kaya, remember the talents. The Father has given you even 1 talent. That is your salvation. Do not bury it on the ground. It will be taken away from you and given to others who have more so that they could have more. Kaya ayusin ninyo para hindi kayo mapali sa bahay. Pag sinipa kayo dito, binigyan kayo ng backsliding spirit. Ang ibig sabihin yan, bankrupt ka na. Spiritually bankrupt. Pero habang nananatili ka dito, tumataas pa yung ranggo mo sa paningin ng Diyos sapagkat masunurin ka tulad ko. Ganun ka rin sa langit. Your ranking here is your ranking in heaven because this is heaven on earth. Ano man ang i-proclaim ko dito, pinoproclaim sa langit. Ano ang gagawin ko dito? Ginagawa sa langit. If you lose someone here, he's loosed in heaven. If you tie him here, he's tied in heaven. Pagka dineclare kayong backslider at blasphemer, ganon kayo. Maliban na kung mayroong magbibigay ng bagong kapital sa inyo
na magpagkakatiwalaan kayo. Kaya, ang ipinagkatiwala sa atin, kaligtasan, panghawakan ninyo yang walang makakuha sa inyo, mga kapatid. So, I am here to make you free from the servanthood of sin para hindi na kayo gumawa ng kalooban ni Satanas sa pamamagitan ng human will para kayo ay makapasok sa covenant at kayo ay maging mga anak na tunay ng ating dakilang Ama na magmamana ng buhay na walang hanggan, tulad ko. Revelation 21:7, He that overcometh shall inherit all things, he shall be my son, I'll be his God. Saan ko raw makikita ang aking pangalan na wala man daw Apollo Kibuloy, appointed son? Bobo. Ako nga yung katuparan yan eh. Ako, nakikita ko rin kayo dyan. Yon, yung binasa kanina, kayo yun. Yung mga bulang mga ngaral, mga bulang apostol, nagkukunwari, ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw yun. Kahit hindi pa pinangalanan, di ba ikaw yun? Kailangan pa bang pangalanan ka? Ikaw yun eh. Ang 21:7, He that overcometh shall inherit all things. Naka-overcome ba ako? Yes! Naka-inherit ba ako? Yes! Naging Diyos ko ba siya? Yes! Ako ba yung anak niya? Yes! Ako yun! Tingnan mo itong mga taong ito hanggang ngayon. Kaya naaawa ako sa kanila. Sabi ko, salamat naman, hindi mo ko ginawang bobong katulad ng mga ito. Salamat, binigyan mo ko ng Espiritu mapagkumbaba na ako'y tutupad sa lahat ng mga kalooban mo, na wala akong iniwan, wala akong iwinaksi sa mga salita mo. Sinunod ko lahat. Salamat po sa Spirit of faithfulness. Pasalamatan natin siya pag binigyan kayo ng Spirit na faithful. Pero kung Spirit of pag-ganon-ganon, magsisi na kayo. Yung hindi kayo matibay, pag ganun-ganun kayo, may mapakinggan, manghihina, lalakas na naman, mahina na naman, ako, magsisi na kayo. Sabi niya, Ama, ipagkaloob mo po sa akin ang handog na katibayan. Yung matibay ba ako, Ama? Hindi kayo parang yung niyog na nasa dagat na lulubog, lilitaw. Minsan nandyan, minsan lulubog, minsan lilitaw. Naku, pagka binigyan kayo ng Espiritu, ganun pa yung Espiritu, asama nun. Kailangan manalangin ka. Bigyan mo ko ng isang matibay na Espiritu tulad ni Pastor, ang iyong modelo. Tingnan niyo ang binabato sa aking mga kalaswaan, binabato sa akin na kawalang hiyaan, binabato sa akin na mga putik. Natitinag ba ako? Tawanan ko lang kayo. Yan. Ganyan ang hingin ninyong isang matibay na paninindigan, loyalty and faithfulness. Romans 8:15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Tagalog, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapot tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y sumisigaw tayo ng Abba, Ama. Ano ang pangalan ng Ama natin? Ama. Di ba? Heavenly Father, di ba? Almighty Father. Pag sinabi mo Almighty Father, anak ka na. I am here to judge the living. As the appointed Son, I'm here to judge the living. Yung dead, wala nang problema yon. Na-judge na yon. Ang living ngayon, kasi may chance pa kayo para makapagsisi at sumama sa daan ng katuwiran. Adopted na. We are adopted as sons. So we do not, again, fear the bondage of sin na baka babalik pa. Takot ka, baka makabalik pa.
sapagkat may tali pa si Satanas sa iyo. Natatakot pa ba kayo? Baka isang araw mabackslide kayo? Putulin ninyo yung tali. Putulin. Decide. My heart is fixed na eh. Mag-decide ka na, putulin. Bakit? Para makapangyarihan itong Satanas na to. Isang salita lang niya, nanginginig ka na. Alipin ka pa rin. Oh. Itong mga nasa labas ng mga alipin ni Satanas, isang salita lang, nanginginig ka pa. May tali pa sila sa iyo. Ako, tingnan niyo, modelo niyo. Nanginginig ba ako kahit sino pa ang magsalita laban sa akin? Silang manginginig. Oh, bakit? Babalik lahat sa inyo ang mga pinagsasabi ninyo. Praise the Father. Galatians 4:6-7. And because you are sons, hindi tingnan mo itong mga nasa churches, hindi daw tayo pwedeng maging anak. Tapos, sila pa may gana magsabing, magbasa naman kayo ng mga Bible. Mga bobo kayo. Uto-uto kayo. Walang maging anak dito ngayon. Nakikinig ito pero ayan lang pakinggan. And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Nabanggit ba nila yan? Hindi lang mabanggit yan kasi wala sa kanila yon. Ang sonship, dito lang sa kingdom yan. Wala doon. Mga servant lahat yan. Ay, hindi nga servant. Slaves. Dito sa kingdom, ang makikita mo, servants and sons. And servants are the ones that are being processed to become sons and daughters. Dito mo makikita. Slaves, doon lahat yan. Sa labas. Okay, Tagalog. At sabagat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang, ano yun? At sabagat kayo'y mga anak, hindi daw sila pwedeng maging anak. Tama nga. Hindi kayo pwedeng maging anak kasi mga slave kayo, ayaw ninyo eh. Oh. At sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso. O kung New Testament, si Jesus Christ, the begotten Son, kiniklaim din nila yon na kanilang tagapagligtas. Hindi nyo maunawaan yon, di ba? Pero ngayon meron ng modelo, anak, na unang ginawang anak, kasama ninyo. Alam na ninyo yan. Sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak, ang appointed na yon, sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya dito, ang tawag natin sa Kanya, Ama. Amen. Oh. Yung Aba sa Hudyo, Ama yun. Oh. Sa Bisaya, Amahan. Sa Kapampangan, Iba. Ang mother dito sa amin, Ima. Oh. Ang Amahan, Igpa. Sa audio, Aba. Sa Tagalog, Ama. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka na sa pamamagitan ng Diyos. Di ba tagapagmana tayo? Bakit hindi na maangkin yan? Sapagkat mga alipin. Walang mamanahin ng mga alipin. Okay. Attaining the position of sonship in the Father's household. The culmination of his spiritual growth is becoming like the appointed son. He was not just called, but he was chosen, and he was eventually proven to be faithful. Sonship has molded in the Son the divine characteristic of the Almighty Father. Kaya kapatid, no? Yan. Pag ikaw faithful na, ang tawag sa iyo, you will have that faithful spirit na kahit konting
backsliding, konting-konting maglingon sa kalooban ni Satanas. Hindi na sumasagi sa isip mo. Matuwid, matibay. Isa lang nakikita, kalooban ng Ama, ano man ang mangyari. Praise the Father. Amen. Mateo 22:14, Matthew 20:16, and Revelation 17:14. Basahin natin. Yan, Tagalog. Sabat marami ang mga tinawag, datapat kakaunti ang mga nahirang. Kaya't ang mga unay, mga huhuli, at ang mga huli ay mga uuna. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. So, pagka tapat ka, matapat ka, faithful ka, yan ang kailangan ng Amang makikisama sa Kanya. The faithfulness of sons. Son has to appear over the Almighty Father's household as the required measure for all of us to follow. Sonship creates a sense of ownership. We need not covet or strive for selfish possession, gain, ambition, or advantage. We gladly carry responsibility because we own everything that the Father owns. Espiritu na ng anak yan. Kaya hindi na tayo nagnanasa pa ng yumaman, pansarili yon. Pagka ganun ka, slave ka. Kanya-kanyang hila doon sa labas eh. Bakit? Kapag pag-anak ka, ikaw na ang magmamana sa lahat ng bagay. Katulad ko. Katulad ko na ba kayo? Oo. Minana mo lahat ng nasa Ama. Bakit mo na nakawin ang sa iyo? Bakit ka magnanakaw? Slave ka. Slave ka o kaya servant ka lang. Kaya magnanakaw ka pa. Magnanasa ka pa ng para sa iyong sarili. Oh. Di ba mga kapatid? Kung mentalidad ka ng anak, anong sasabihin mo? Ang minana ko, ang minana ko ang mula sa Ama. Kanya lahat. Minana ko lahat. Kung ano ang nasa sa Kanya dito sa lupa, ay akin din. Di ba? Di ba yun ang mentalidad ng mga anak? Bakit mo pa nanasain ang ibang bagay na nasa iyo na ang lahat? Sabi niya, in this world you'll have 100-fold of everything. Houses. O binigay niya sa atin itong mga propriedad, kung physical ang material ang tinitingnan mo. Sino magme-may-ari nito? Halimbawa, ang anak dumaan sa physical nature of going through that. Sila, Sister Ingrid at ang first line of leadership. Sinong susunod? Yung mga susunod ng mga anak. Anong gagawin ninyo? Maging hudas kayo? Lampurnasin ninyo lahat? Waldas dito, waldas doon. Anong gagawin nyo? Modelo ako. Anong ginawa ko sa lahat na ipinagkatiwala ng Ama sa akin? Iningatan ko, inayos ko para kung mas marami pang mga anak ang darating, accommodated ko silang lahat. Sapagkat ano ang nasa sa Ama, yun din ang mamanahin ng lahat ng magiging mga anak. Di ba mga kapatid? Oh, dito na ako tatanda. Kung hindi pa ako abutin ng glorification, dito na ako mamamatay. Ang alipin, hindi. Hindi ako mamamatay dito. Gusto ko doon sa dampa ko. Doon sa nipahat ko. Akin yun. Nasa pangalan ko yun.
Taas-taas ng pride of life, ni pahat lang pala. Yan ang diferensya ng utak at mentalidad ng anak at ng alipin. Kaya tayo ay mga anak at ang pagkaalipin natin ay kinukuha yung mentality natin. Our mentality is being changed from image to image, from glory to glory, until you will understand. And you become like the appointed son in the knowledge and wisdom and understanding of doing the Father's will on earth. Oh. Kaya yung mga tagalabas, titingnan ako. Tingnan nyo ang utak ng mga alipin, slaves. Si Kibuloy, yumayaman. Kasi kung sila nasa lugar ko, yun din ang gagawin nila. Di ba ganoon diyan sa labas? Pagka pinagpala siya, kanya lang. Nasa kanyang pangalan lahat. Bumili ng isang kantong lupa, bahay ng anak, bahay ng apo, bahay ng lahat sa kanila. Not in the kingdom. This is all owned by our Almighty Father. This earth belongs to Him. Ba't ko na nakawin ng anumang bagay sa lupa? Binigay na ng Ama sa akin yan. Kung binigay sa iyo, pati ba yung sa akin, kukunin mo? Hindi pa ngayon. Pero lahat ng nasa lupang ito, akin yan. Yung inyo, hindi ko kukunin yon. Bakit? Gigibain ko at babaguhin ko. Tingnan mo yung binigay ng Ama sa atin. Di ba? Modelo yan. Ganyan ang gagawin ko sa buong kalupaan. Pero nakikita na ninyo ang paghahari ng Ama dito sa lupa at yan ay lalaganap sa buong sanlibutan. Sa paghahari kong ito, anong gagawin ko sa mga kalokohan ni Satanas? Yan lahat ay puputulin ang lahat ng kanyang panlilinlang. Aalisin lahat yan. At ang kanyang mga salita ang siyang maghahari dito sa lupa. Amen. Ang panlilinlang niya, maaalis na yan. Amen. Hebrews 3:5-6. And Moses verily was faithful in all his house, as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. Si Moses, kahit servant siya, hindi pa siya umabot sa sonship. Ang kanyang testimony, faithful siya. Lahat ba dito mga anak na? Amen. Yung mga servants dito na kung di pa tuturuan ay hindi pa tumutungtong sa, hindi pa makatayo sa kanilang sariling paninindigan sa paglilingkod. Meron pa ba dito? May mga nakalista akong 200 kabuok. Hindi lang sila servant, hindi lang sila umuusog, bumababa pa sa pagiging slave. Kaya isasama ko kayo sa mga slaves. Pero yung mga anak, may paninindigan yon. Kung ano sinabi ng Ama, tatayuan nila. Titingnan kayo sa maliliit na bagay lang. Yun lang, morning devotional or morning prayer. Devotional ang tawag natin. Yun lang, maliit na bagay yon. Pero kung di ka faithful doon, di ka magiging faithful sa malaking bagay. Oh. Susubukan ka muna sa maliit na bagay bago ka pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Sa devotional lang, hindi ka faithful eh. Evening prayer, faithful ka ba? Oh. Tatayo yung mga ibang relihiyon dyan na, oy, kami, mas faithful sa inyo. 7 times kami manalangin, pagka oras, luhod na kami. Pagkatapos, kung saan yung aming holy place, doon kami nakaharap. Faithful. Tatalunin ba tayo sa faithfulness na gano'n, na tayo ang nasa katotohanan? Mga kingdom citizens, tumayo na kayo. Pagkatapos, magpakaanak at sabihin sa Amang, we will be more faithful than them. Tingnan nyo. But Christ, as a son, over His own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
ginawa na tayong anak, siya ng ama natin. Sundin natin ang faithfulness niya. Tagalog. At sa katotohanan, si Moises ay tapat sa buong sangbahayan niya, gaya ng lingkod, na pinagkakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos. Datapot si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Faithful siya sa kanyang pamamahay. Sino modelo niyo ngayon sa faithfulness sa bahay ng Ama? Faithful ba ako? 34 years, kasama ko ang marami sa inyo. Kayo, ang iba, bago pa lang. Bago pa lang kayo, hindi na kayo faithful. Kasi sinabi ko sa inyo, come and go ang mga tao dito. Pero ako naririto pa rin. Nagbago ba ang anak ng Diyos? Nagbago ba ako sa faithfulness at loyalty ko? It's the same when I was in Villamor. It's the same when I was in Tamayong all alone eating bananas. It's the same when I was in Villamor with a 50 pesos budget every week. It's the same as now. Na lahat nasa sa akin na. The faithfulness is just the same. It never failed. That's why I thank Him for giving me a faithful spirit, the spirit of our mother, the New Jerusalem. Romans 8:29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Itong lahat ng itong binabasa natin, it's all applicable to the appointed Son because He is the fulfillment of the Old and the New Testament. Noon, nasa church age tayo, binabasa natin yan. It does not relate to us. Di ba? Pero ngayon, nakarelate na sa inyo? Amen. Sapagkat meron na siyang katawan na Hudyo, na Hentil. Oh. Noon, kaya walang epekto sa kanila eh. Kaya hanggang bibig na lang. Pero pagsusunod, wala. Kung sinunod padhana nila at meron naging unang anak sa kanila, nandoon tayo lahat ngayon, nakikinig sa Kanya. Pero, nagpasalamat ba kayo? Ako yung nagtagumpay? Tagalog. Sapagkat yung mga nang una pa'y Kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng Kanyang anak. Sapagkat yung mga nang una pa'y Kanyang nakilala. Klaseng Tagalog to. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng Kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Hirap itong Tagalog intindihin, no? Kahit siguro ang mga tunay na Tagalog, hindi naintindihan ang sinasabi niyan. Eh. Pero ang Bisaya, maganda, oh. Subukan nga natin sa Bisaya. Opo, Pastor, sa Roma 8:29, kay sila nga mga giilan niyang daan, gikabutan usab niyang daan, nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak, aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga magsuon. Oh, klaro kayo. Sige lang, kay Tagalog man taron. Okay na lang yan. Unswerving loyalty to the Almighty Father. The kind of loyalty that the Father demands is one that holds up under every kind of pressure. A true son is steadfast, not veering to the left or to the right, but focused in faith to overcome the impossible. Hindi lumiliko sa kaliwa, sa kanan. Focus kanunay, steadfast. And Jesus said unto him, no man, having put his son to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. So pagka kayo ay sumunod na, huwag nang lilingon. Huwag na. Kung may kumakalabit sa iyo, huwag na. May kaibigan ka, huwag na. Oh. Kinalabit ng kaibigan. Sige, mambabae tayo dito. Ayun. Pilay mong babae, duha.
Ako tulo. Dugangan pa na ako. Di lang giwaldas. Pati kalag, gibayad. Buang. Tagalog. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa karya ng Diyos. Hindi daw karapat-dapat. Pagka tayo ay pumasok na sa covenant, huwag na kayong lilingon. Huwag na kayong babalik. Tuloy-tuloy na. Kasi buhay na walang hanggan ang ating pakay. Mga salita ni Jesus Christ yan. Proverbs 4:25 to 27. Basa. Proverbs 4:25-27. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Follow the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand or to the left. Remove thy foot from evil. Tagalog. Wow! Praise the Father. Ulitin natin Tagalog. Tuminging matuwid ang iyong mga mata at ang iyong mga talukap mata ay tuminging matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Yan ang dapat na paningin ng isang tunay na anak. Huwag kang lumiko sa kaliwa, sa kanan, kung sinong kumakalabit sa iyo. Sa Bisaya daw, be? Panahon na to? Opo, Pastor, sa Bisaya, sa 25. Itutok ang pagtanaw sa imong mga mata sa unahan, ug itutok ang imong mga tabon-tabon sa atubangan nimo. 26, Pastor, pataga ang alagianan sa imong mga tiil, ug tukura sa matulid gayod ang tanan mong mga dalan. 27 po, Pastor, ayaw pagliso sa tuo mong kamot ni sa wala, kuhaa ang imong tiil, gikan sa dautan. English. Let thine eyes look right on, and let thy eyelids look straight before thee. Ang ibig sabihin, walang lingon-lingon, ha? Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Pag nagpasimula ka, tapusin mo na. Pasimula ka sa kingdom, katotohanan. Ano ang pakay mo? Kaligtasan, di ba? Totohanan mo na. Establish mo na yung damdamin mo. Kaya yung establishment ng damdamin mo, tinuturuan ko kayo, di ba? My heart is fixed. My mind is made up. I will follow the Father's will no matter what. That is being established in all your ways. Turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. Pagka mayroong taong nagsabi sa iyo, gawin natin to at ito ay masama, bilang kingdom citizen, gagawin mo yung ginagawa nila? Makikisama ka sa mga bisyo nila? Sige, inom tayo. Hindi man siya ang nag-tempt na uminom ka. Ikaw! Mo nang servant, tapos na yung mong slaves, wala panlaya sigud mo, kaya di mo ngayon dere. Praise the Father. 1 Thessalonians 3:3, 1 Timothy 1:19, that no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Tagalog.
upang ang sinumay huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito, sapagkat kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. When there are afflictions to come, don't be moved by them because we are appointed to that. Fire yan, fire. Let the fire burn. We are not afraid because we are gold. Sino natatakot sa apoy, ang kahoy, ang dayami, ang hindi totoo, lalo na yung plastic. Pagka-plastic ka, mag-ingat ka. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nangabagbag. Ikaw, Tagalog ka, hindi mo alam. Bisaya. Sa unang Timoteo po, Pastor, 1:19, nga magahupot sa pagtuo ug sa maayong kaisipan, tungod sa pagsalikway sa kaisipan, pipila ka mga tao nakahimog pagpanglunod sa ilang pagtuo. Nangalunod sa ilang pagtuo. Wala na. Shipwrecked. Lunod. Patay. Oh. Luuyag yun. Di ba pasalamat kayo na kayo ay itinalaga ng Ama na maging establisado sa inyong mata? Bisaya, aron walay bisan kinsa kaninyo nga matarog taliwala di ining mga kasakit. Kay kabo sayod na nga maugayod kini ang atong kahimtang. Mao na atong kahimtang. Ay na mo katarog ana. 2 Peter 3:17. You therefore, beloved, seeing you know these things before, beware, lest you also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Lami kayo mga pulong sama, no? Tagalog, kaya nga mga minamahal, pagka naririnig ko yung minamahal, naalala ko yung isang mga ngaral naman na, mga minamahal, binaril ako mga minamahal, ginanon ko mga minamahal, huminto ang bala, tapos bumalik, hinanap yung bumaril. Ako tumang ko milagro. Pero ito yung insulti, ito. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, magsipag-ingat kayo, baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Matiyaga yung Tagalog, steadfast, parang matiyaga ba sa Tagalog ang steadfast? Ang matiyaga yung hindi akma, no? Sige, tanaw na to sa Bisaya. Busa mga inigugma, sa nasayod na kamong daan nini, magbantay kamo basi, bayag, madaldal kamo sa kasaypanan sa mga taong masupilon, og mga hulog kamo, og mawad-an kamo sa inyong kalig-on. Yan, tamang Bisaya. Baka mahulog kayo, ug mawad-an kamo sa inyong kalig-on. Kalig-on, steadfast mo na. Lig-on. Unsa ang lig-on sa... Ayan. Baka mahulog kayo sa inyong sariling pagkamatibay o katibayan. Hindi yung katiyagaan. Kaya huwag niyo tingnan yung mga example yung masasama na gumawa sila. Huwag ninyong pamarisan ang ibig sabihin. Huwag ninyong gawing modelo. Kayo naman, yung mga mahihina sa inyo, mga servant, na ginagawa ninyong modelo, yung mga masasamang gumagawa ng masama o kaya nagkakamali.
Kaya nandito ako. Oh. Ba't tinitingnan niyo yung nagkakamali? Pagkatapos nagkamali, naluyapod ka. Sus, maka-insulto ako sa inyo. Nagkamali. Patapos yun ang tinitingnan para naluya. Ako, naluya ko. Bakit di kayo tumingin sa akin? Kaya nga, binigay ako, modelo, leader, nag-uuna. Nakatitig kayo, huwag dito. Don't look to the right, don't look to the left. Look forward. Woo! Hallelujah! Faithfulness and integrity. A true son cannot be faithful when he is influenced by his emotions or impressions. Mga bata o pagbati, emotionally immature. They are swayed by their emotions. I don't feel good. I don't feel okay. How do you feel? I don't feel good. You are walking by feelings. When you are a true son or daughter, you don't walk by feelings. You walk by faith. Amen. Whether you feel good or not, you walk by faith. By faith. Pag tinanong kita, matibay? Matibay. Feeling? Wala yan. Ibaba ko yan. I will not walk by feelings. I will walk by my faith. My faith to endure. My faith to be faithful. My faith to be steadfast. My faith to be loyal. That is what I am focused on. He is faithful when he goes forward to a discharge of his duties, no matter what his feelings may be. If there is anything that is inconsistent with the Spirit of the Son, he persistently refuses to obey. Okay? Do not obey your feelings. Do not obey even your mind. Your mind may deceive you. Your feelings can deceive you. Don't be swayed by your mind. Ang mind mo, malikot yan eh. Malikot, masyado. Maraming iniisip. Kung minsan, umuuna pa. Your mind is your engine. Control it. Kaya when we drive a car, there is power in that engine. That is the mind of that car. Doon ay accelerator, doon ay brake, doon ay kambyada, kabalo ka kung kano sa mo primera, alam mo kung kailan magsigunda, alam mo kung kailan pumaspas, alam mo kung kailan humina, alam mo kung kailan mag-brake, alam mo kung kailan huminto. Oh, that is the way you should treat your brain. Do not let your brain get loose and then think about everything. Umuuna yan. Pagkatapos pag-una, kambyada, baba. Ano ang naisip? Lumalabas dito. I-process mo muna. Tama ba to? Walang break. Pagka anong iniisip mo, lalabas dito, wala kang break. Sasakyan ka na walang break. Pagka sasakyan ka na walang break, marami kang kasamang sasakyan dyan, puro bangga. Puro disgrasya, puro aksidente. Oh, punta naman ang pulis, ako yung pulis. Oh, ano nangyari dito? Aksidente. Ganito. Nawalang brake. Nawala ka. Panay ka namang walang brake. Walang brake ang bibig ba? Kung anong naisip, yun ang lumalabas. Kaya may isip tayo para mag-process. Ang brain mo, huwag mong pabayaan. I-control mo ang pag-iisip mo. Kasi yan lumalampas pag hindi mo ikinontrol. Oh, tinignan kita, anong inisip ko sa iyo? Yung mga pobre, yung mga walang pinag-aralan, kung anong inisip nila, yun para sa kanila ay totoo.
Yan, ang mga walang pinag-aralan. Hindi sila they do not analyze things. Their minds are not analytical. Ang nang inisip nila sa iyo, yun ang totoo. Kibuloy, pangwarta man na. Totoo na yun sa kanya. Kaya, yung lahat ng mga yan, iniwan ng Ama. Kasi walang justice and judgment sa kanilang mga utak at pangungusap. Ako, kung kilala ninyo ako, lahat ng mga nakikita ko, pinaniniwalaan ko ba? Lahat ng naririnig ko, naniniwala ako? Hindi. Kung chismis, pinalalampas ko lang yan. I'm not interested in that. Pagka pinag-interesan ko yan, anong magiging ginansya ko? Anong magiging gain ko? Maliligtas ka pag pinansin ko yan. Pagka pinagukulang ko ng time yan, maliligtas ka. Pupunta ka ng langit. Yun palagi ang nasa isip ko. Kaya yung mga chismis, mga utak yan ng mga ng mga walang pinag-aralan. Mahilig sa chismis. Issues about yourself always, but big minds, they think about causes. Kausa. Kausa ang tinitingnan. Ang kausa, ano yung kausa ng isang grupo? Yan. Anong kausa? Pagka may humarang sa kausang yon, masama na sa kanila. Kasi yun ang mabuti para sa kanila. Anong interes ko sa kingdom? Kaligtasan. Lumago ang kingdom na ang Ama ay pagpalain niya ang ating paglilingkod. Tumuwid tayo sa ating daan, magpatuloy hanggang maging anak na hindi na mababackslide. Yan ang kausa ng kingdom. Kausang pansarili, nako, kausa mo yan. Yan ang kausa ng maraming alipin, ng maraming slaves. Kausa nila. Ano makain ko ngayon? Saan ako higa ngayon? Yun lang. That kind of language and mentality does not suit in the kingdom. It will not suit in the kingdom. Because that is the mentality of slaves. But the mentality of sons, I will take care of the business of my Father. I will take care of the business of my Father's spiritual revolution, financial revolution, and the revolution. I will bring the fruits into the feet of my Almighty Father through His appointed Son. I will contribute to the kingdom commonwealth because this is the Father's will. I'll bring Him all the fruits that will please Him. Mentalidad ng anak yan. Mentalidad ng alipin, I'll get what is rightfully mine. The time will come. Kahit mag-traidor yan, basta makuha lang niya yung gusto niya. Kaya mga traidor ang mga alipin. Ang mga slaves, mga traidor yan. Pero mga anak, loyal. Isang trademark ng anak is loyalty. Faithfulness and integrity. A true son cannot be faithful when he is influenced by his emotions or impressions. So control your brain. Do not believe what your brain is telling you. You want to have a master brain? Follow me. I am the mastermind. Do not follow your mind. That's why mayroong mga worker kung minsan they are following their own mind as if they know more than what I know. So sabi ko, you want to follow your mind? And you don't want to follow me when you're in the kingdom? You want to follow your own mind? Then get out of the kingdom and try your mind outside. Live outside, live independently, and follow your mind. Let us see where your mind will bring you. Meron isang mga worker dyan. Minsan tinuturuan pa ako, parang mas magaling pa sa akin. Sabi ko, sige nga, subukan mo yung utak mo. Lumabas ka dito at sundin mo yung utak mo. Pag sunod niya, hanggang driver lang siya ng taxi. Merong good morning na at hindi man siya binigyan ng taxi na aircon, nakabukas, kaya merong good morning kasi pawisan palagi. Yan
ang kalidad ng utak mo kung utak ang pinag-uusapan. Kaya pag dito ka, sumunod ka sa utak ko. Kung utak ang pinag-uusapan. Kasi hindi man nila maintindihan yung kalooban ng Ama. Kaya itong utak ng mga taga-church age, gusto lang pasundin ako sa kanila dahil daw ako'y kulto, dahil daw ako'y mali, dahil daw ako ay wala, hindi ako sumusunod sa Word of God. Sinong susundin kung utak yung sa inyo? Utak lang ni Athanasius, hindi nyo nasolve. Binaligtad ninyo mga salita ng Diyos, hindi nyo masolve. Oh. Yung poverty lang ninyo, hindi nyo nasolve. Pati yung mga salita ng Diyos, binabaluktot ninyo. Gusto ninyo, sumunod ako sa inyo. Tingnan nyo, pag nasubukan kayo, anong pananalita ninyo? Mura, panlalait, pag-aalipusta. Yan ang susundin ko sa inyo. Oh. Kaya, inalis ng Ama ang karapatan lahat sa inyo. Saan niya binigay? Sa akin lahat. Because I have judgment, I have a keen sense of fairness and justice. Praise the Father. Kingdom citizens, ito yung isang dapat nating malaman. Na ano man ang mangyari, kung kulang ka man dito sa kaalaman, basta ang siguruhin mo lang, you are faithful. Pag faithful ka, matibay ka, anuman ang mga afflictions, tribulations, persecutions, palibot mo, hindi ka natitinag. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Tingnan niyo ang mga pananalita ni Pablo. Pananalita ng isang anak, no? Tagalog. Kaya nga mga kapatid kong minamahal. Dito siguro niya nakuha yung mga pananalita. Doon siya tumama. Mga minamahal, kayo'y magsitatag. Ayan, yan ang gusto kong mga salita. Magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Hindi nagtitipid, sumasagana. Abundantly. Yung iba diyan, matipid pagka gawain ng Ama. Alipin. Hindi na umaten ng meeting, alipin. Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. The Lord knows everything. The Father knows everything, what you're doing. Who is the richest in heaven and earth? Me. Because I do not cease day and night to work for Him. That's why, kahit nagagasto ko ng malaki, what is money? That I pay so that I can preach on TV, on social media, day and night. I'm working, I'm laboring day and night. Tingnan daw natin ang sa Bisaya. Anong sinasabi? Sa Bisaya po, Pastor, busa hinigugma kong mga igsoon, kinahanglan magpakalig-on kamo, dili matarog, sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo, sa nasayran ninyo, nga diha sa Ginoo, ang inyong pagpangabudlay, dili makawang. Oh. Yan sanang naging national language ang Bisaya kasi tumpak na tumpak eh. Ang Tagalog. Kaya yung mga Tagalog mahihina eh. Mahihina sa espiritu yung mga Tagalog. Konting pagsubukan. Pero yung mga Bisaya, organic kayo. Pero, may downside din ang mga Bisaya. Medyo may pagkagahi ang mga Bisaya. Likon. Pero pagka nigahi pong uluan na, gahipod. So, meron downside ang Tagalog, meron downside ang Bisaya. Merong upside siya pareho. Kailangan maghalo tulad sa akin.
Alam mo kung kailan ka malambot, alam mo kung kailan ka matigas. Malambot ka doon sa mga kaluluwang maghanap ng kaligtasan. Magiging nanay, tatay ka sa kanila. Pakakainin mo sila, mamahalin mo sila. Pero magiging matigas ka pagdating ni Lucifer. O ano, gusto mo? Away tayo. Yan. Ang iba, kamali eh. Pagdating ni Lucifer, malambot. Suko, takot. Pagdating dito sa loob, dahil mga kapatiran lahat, ay parang diktador. Huwag ganon. Pag dito, pagmamahalan, pagsusuportahan. Oh. Tayo mga kapatid, pag tayo lang dito, may mga differences tayo, isolve natin yon. Differences natin. Lumalago tayo, huwag tayong mag-away, huwag tayong magsabunutan, magkaintindihan tayo. Hindi ko winawala yung mga differences natin kasi iba tayo, pinag-isa lang tayo. Pagdating ng kalaban, kalimutan natin ang mga differences natin. Magkaisa tayo, magpakalakas tayo, harapin natin ang kalaban, tayong lahat sumundot sa Kanya. Harapin natin si Satanas. Pagka wala na si Satanas, edi harapin na naman natin yung differences natin, isolve natin. Solve natin. Huwag kayong upo na hindi masolve yan. Huwag kayong matutulog na hindi masosolve yan. Dapat pagbangon niyo sa umaga, ayos na lahat. O, tapos magkakadiferensya na naman, magayos na naman tayo. Pagkatapos, palago tayo. O, we learn from our problems, we learn from our mistakes. Pag dumating na naman yung kalaban sa labas, kalimutan lahat ng diferensya. Regroup. Harapin. Tayo lahat. Laban sa Kanya. Ganyan ang Kingdom Nation. Woo! Hallelujah. 1 Thessalonians 5:21-22. Prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearances of evil. Tagalog. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Hinunuwa, sulayin ninyo ang tanang butang. Ang uban, isulayan bitaw. Sa manikulapo. Lami man di ay. Tanduay. Lami man di ay pod. Jack Daniels, mas lami. Sulayin ninyo ang tanang butang. Sagupa ninyo ang maayo. Ginterpret po niya. Pinakamaayo ang Jack Daniels. Mo niya nga akong ipermanente. Palahubog! Di ka musulod sa langit. Likay ninyo ang tanang dagway sa kadautan. Likayan. Wala nun likay. Nagbabad. Oh. Okay. Mauna siya. Si Pablo na. 2 Corinthians 8:21, 2 Corinthians 4:2. Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Sabagat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. So sa likong paglilingkod ng mga taong nasa katusuhan, ginagamit ang kanyang mga salita, ay wala namang pagsusunod. Dumating ng panahon na kayo ay dapat ng mahatulan. The results of faithfulness. Faithful ang ating pinag-uusapan ngayon. Faithfulness always result in fruitfulness. Abiding in the Son will cause a son or daughter to bear much fruit. Fruits of righteousness are pleasing
to the Almighty Father. John 15:5, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. Fruitfulness ang resulta ng faithfulness. Lahat ay magsabing, fruitfulness ang resulta ng faithfulness. Tagalog, John 15:5. Kaya ang nananatili sa akin at ang kayo sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y walay sa akin ay wala kayong magagawa. Oh, ang nananatili sa Kanya, yung faithful sa Kanya. At siya ay faithful din naman sa iyo. Walang problema sa Ama natin, faithful talaga siya. Tayo ang may problema eh. Kung mananatili ka, ikaw ay magbubunga ng marami. Sapagkat kung hiwalay ka, wala kang magagawa. Matthew 12:33, Colossians 1:10. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree corrupt and its fruit corrupt. For the tree is known by its fruit. Colossians 1:10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Either make the tree good that is fruit good, or else make the tree corrupt that is fruit corrupt, for the tree is known by its fruit. So nagpapasimula yan sa ating repentance. Hindi ka pwedeng magkunwari. Pag nag-repent kang tunay, born again in the Spirit ka, ang bunga mo, maganda. Fruits of the Spirit lahat. Pero pag nagkukunwari ka lang, darating ang araw, masubukan ka kung ano ka sa loob. Judas ka ba? Ananias ka ba? Sapira ka ba? Masusubukan ka. Pag nasubukan ka, kaya may apoy masusunog ka. That you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Tagalog. Ninyo ang purong kahoy at mabuti ang bunga niyaon, o pasamay ninyo ang purong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang purong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Upang kayo'y masilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong kalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Grabe, no? Yan, mga kingdom citizens. Pakinggan ninyo yan, ha? Tayo ay magsilago. Magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Bata gawang mabuti, magsipamunga. Ang but pasabot, dagkantang mapupugikan sa imo. Dili kay nag-ugalang imong. Kaya nga, pagka panahon na ganito, yung meeting natin noong mga nakaraan, tapos, hindi kayo nagbubunga ng mabuti sa mga mabuting gawa, dapat sa bawat gawang mabuti, magsipamunga tayo. Magsibunga ta sa tanang maayong buhat. Amen. Praise the Father. Praise the Father. Intindihan naman yung Tagalog, no? Amen. Philippians 1:11, Ephesians 5:9. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Tagalog. Na mga puspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Na mga puspos ng bunga ng kabanalan. Mga Bisaya, kasabot mo. Nangapuspos ba mo? Puspusan ta mo, hindi mo mga puspos diya. Mga puspos ang ibig sabihin, maraming bunga. Puspos ng bunga. Kamo, kung di mo puspusan, di mo magbunga. Kailangan puspusan mo sa una mo gawas ang bunga. Bunga ng kabanalan. Sapagat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan
at katuwiran at katotohanan. Tatlong K yan, ha? He who endures to the end, the same shall be saved. Kailangan hindi nababakslad ang ating mga bunga. If there is one thing that we should ask of the Father, we should pray that He will be given the spirit of endurance, a true son with a heart of faithfulness will persevere even to the point of death. And you shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end, the same shall be saved. Matthew 10:22, tingnan natin sa Tagalog. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kapupuotan daw tayo ng lahat ng mga tao. Kaya huwag kayong magtaka pag marami akong buzzers. Marami tayong buzzers. Kasi iyan ay katuparan ng Matthew 10:22. Kapupuotan tayo ng lahat ng mga tao. Bakit? Silang lahat ay liko ang landas. Ayaw sumunod sa kalooban ng Ama. Ayaw magsisi. Kinakalimutan yung mga salita Jesus, tinatakpan, tinatabunan, binabaluktot. Ako naman, pinatatayo, pinasusunod. Kaya kinapupuotan ako. Hindi dahil sa ako'y masama, kundi dahil sila ay ayaw sumunod at sila ang masama. Kaya minamasama nila ang pagsusunod kasi ayaw nilang sumunod. Gusto nila maging kagaya nila tayo. Susunod ba tayo sa kanila, mga kapatid? Kaya iniwan sila ng Ama. Kinuha ang karapatan ng kaharian sa kanila. Ibinigay lahat sa akin bilang appointed son. Ako yung tagapagmana ngayon. Sorry. Mga bashers, sorry. Mga gumagamit ng mga salita ng Diyos na nasa church age, sorry. That is illegal use of the words na. Habang ginagamit ninyo yan, puro patungo sa inyo yan. Judgment against sa inyo yan. Matthew 24:12-13. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Tagalog. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapot magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Sasagana ang katampalasanan. Tapos lalamig ang pag-ibig ng marami. Sino dito ang mainit pa ang kanyang pag-ibig? Sa Father. Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yan, pagtitiis. Pagka dito ka sa paglilingkod na ito, maraming pagtitiis dito. Kasi hindi lahat ng mga kasamaan dito ay pinapayagan. Ang katwiran lang, ang katotohanan. Ang katampalasanan dito, hindi pwede. Talagang yan ay puputulin. Pag yan, lumiko ka sa landas mo, may correction. Meron disiplina. That is a sign of the Father's faithfulness in us. Luke 21:34-36. Basa. Luke 21:34-36. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with stupidity and drunkenness and the cares of this life, and so that day come upon you. Yan. Tagalog. Datapot magagigat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan. Agoy.
At sa mga pagsusumaki tukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Ayan, dumating ang mga kapagsubukang yan at nakita ang hindi matuwid na putol sa kalooban ng dakilang Ama. 2 Timothy 2:11-13. Grabe, no? It is a faithful saying that if we be dead with Him, we shall also live with Him. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. If we believe not, yet He abideth faithful. Yan. He cannot deny Himself. Di ba maraming ganyan ngayon nangyayari? Believe na believe sila sa akin noon. Wow! Appointed son. May mga testimony pa. Tapos, biglang-bigla, gidinay na nilang anak. Anong gawin ko sa kanila? Sundin ko yan. I-deny ko rin kayo. Pagkatapos, hindi na sila naniniwala. Agawas mo diya, kaya nasipyat ta. Dili tinood ato na sudlan. What will I do? I will abide faithful. I cannot deny who I am. Gideny na ko, dili na daw ko appointed. Kaya nga naman, palahubog naman. Nagpakasala naman. I-deny ba na ako akong kagalingon? I-deny ko niya? Muna ang katumanan, ang anak sa tanan na anak. Yet he abideth faithful. He cannot deny himself. Daghang nagpamatuod sa kuha nga. Appointed ko, pagkauman, gidinay na po ko nila, pagkauman po sa natuna ko, gidinay man ako akong kagalingon. Kamu na lang. Ako, I will abide faithful in my calling. I am still the appointed Son of God, whatever you do. The slaves, they have been denying who I am. You are not the appointed Son of God. There is only one appointed Son of God, and His name is Jesus Christ. Did I deny myself just because these slaves are maligning me and are denying me? I cannot deny myself. The Father cannot deny me. I am still the appointed Son of God. Ano man ang gawin ninyo? Gumulong-gulong man kayo sa sahig, lumuha man kayo ng dugo, magtampisaw man kayo sa inyong mga katampalasanan sa paglait sa akin, you will still stand before me because I am appointed to judge the living. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Ang mga hindi sumusunod sa kalooban ng Ama, hindi papasok sa kaharian ng dakilang Ama. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng Diyos, kundi ang sumusunod lang sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Not all that say to me, Lord, Lord. Many will say to me in that day, Lord, we have prophesied in your name. Lord, we have cast out demons in your name. Lord, we have done many wonderful works in your name. In that day, I will confess to them. I'll profess unto them. Who are you? I never knew you, you that work iniquity. Depart from me. That is the Lord Jesus Christ, the true Jesus Christ talking. And I am here to implement the will of my Almighty Father. Yung gustong sumunod, sumunod para sa kaligtasan. He is faithful from the beginning to the end. His words are faithful. They can never change. Di sila pwedeng baguhin. Palakpakan natin ang ating dakilang Ama. Praise the Father Almighty! Woo! Hallelujah! Praise the Father. Praise the Father.
Take it all. Take it all. What the world can offer me, take it all. For 100 years from now, it won't matter anyhow what the world can offer me, take it all. Take it all. Take it all. What the world can offer me, take it all. For 100 years from now, it won't matter anyhow what the world can offer me, take it all. The tempter comes to me again, saying, throw your life to the wind. There's a world out there to conquer, luring voices call. But the Holy Word reminded me, it isn't worth your soul. Once again I'll tell the world, take it all. Take it all. Take it all. What the world can offer me, take it all. For 100 years from now, it won't matter anyhow what the world can offer me, take it all. Take it all. Take it all. What the world can offer me, take it all. For 100 years from now, it won't matter anyhow what the world can offer me, take it all. For 100 years from now, it won't matter anyhow what the world can offer me, take it all. What the world can offer me, take it all. Father, we thank you for this man of revelation today, that we are so thankful as a kingdom nation of sons and daughters that you have gifted us with the spirit of faithfulness. You've called us, you've chose us, but at last you've given us the spirit of faithfulness, that no matter what happens, your will is going to be followed by your sons and daughters, giving you all the praise and the glory. Bless all of your people everywhere they are, in answer to all of their prayers for healing,
financial blessings, and continued enlightenment. In the name of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, to Him be the glory forever and ever. Amen and amen. Let's give Him one big hand clap offering. My task here right now is to destroy your ignorance to God's righteousness. Because you are ignorant of it, you did not submit yourselves to it. Our first comment is coming from Jael Cornelio. He said, nothing is funny when religion succeeds at the expense of other people. It is dangerous when religion flourishes, not for the redemption it promises, but the blindness it causes. You are very true. That is my crusade. We are one in that. That is why I am no longer, the Father took me out of the blindness of the church age of religion and denomination that did not enlighten, but it blinded us. It covered the words of Jesus Christ, the Savior. And you said, nothing is funny about Pastor Kibuloy. That's true. I'm not here for fun or to make fun. It's a serious business to enlighten people, and the only enlightenment that can be had is when you open your eyes and espouse the words of Jesus Christ, who you call the Savior. You don't flatter Him. You just don't praise Him. And then you do not do His words. And you said,